Oo. Kamusta mga kababayan? Ihahatid ko lang itong anak ko sa kanyang trabaho ngayon. At ito, gusto ko lang i-share sa inyo ng mabilisan dahil meron tayong kabayan na ang pangalan ay Randy Noel Basa. 50 years old, 5'4" ang height, taga Negros Occidental. Hinahanap siya ngayon dito sa Canada kasi siya ay naging homeless. At eto, papapanood ko sa inyo itong panawagan na ito. Oh, naka-live na pala. Hello everyone. So, kung natatandaan nyo, since last year, nag-live na ako na hinahanap ko yung kababayan natin na homeless dito sa Edmonton, Canada. May video noon na kumakalat na may nakakita sa kanya sa isang, ano ba yun? Train station dito sa Edmonton. And may mga nag-message sa akin na kung pwede matulungan yung kababayan natin para kasi nga noon, that time, ano pa nun summertime, tapos nag-winter. Tapos ngayon, February na, double digit tayo, diba? Super lamig. So, patuloy namin hinahanap yung kababayan natin. So, ang pangalan niya ay si Randy Noel Basa. Again, ang hinahanap ko ng kababayan natin ay si Randy Noel Basa. 50 years old siya. Ang taas niya is 5'4". Dati, kasi di ba dito sa Edmonton, dalawa yung Hope Mission, then may isa pa na pinupuntahan ng mga homeless. So dati nandun daw siya sa isang yung tirahan ng mga homeless. Then for whatever reason, hindi na siya allowed doon. So napalipat siya sa Hope Mission dito sa downtown. So nakailang punta na ako, hinahanap namin, hindi ko makita. Kaya nagkasakit na din ako kasi nung last time na nagdadrive ako, may nakita ako na nakahiga sa kalye. So, lakas loob, kahit malamig, bumaba ako, tinignan ko, nagkalat, ang nadatnan ko doon is nagkalat na mga karayom, tapos nakahiga. Then, tapos ganun ko, hello ako, lamig-lamig that time. Yung pala puti yun. So, hindi siya yun. Then, hanap-hanap, hindi namin makita. So, para mapadali, nakipag-ugnayan mismo ako sa pamilya ni Randy dito sa Canada. Si Randy is may asawa at saka, hi mami, hi anak. Si Randy is may asawa at 3 anak na dito sa Canada. Pakiusap. Nakikiusap ako sa inyong lahat. Tulungan nyo na lang ako na mahanap ko si Randy. Isang napakalaking tulong na matulungan nyo ako na mahanap si Randy. Nalimutan ko na naman apelyido. Nakalimutan. Isang malaking bagay. I-share nyo yung Facebook ko. Itong live na to, i-share nyo to. Kumalat, pakalatin nyo to para mahanap natin si Randy Noel Basa na 50 years old, na 5'4" ang taas, na taga Negros Occidental siya. Tulungan nyo ako na makita siya, mapakiusapan natin na kung anong tulong ang kailangan niya. But you know, the best thing na pwede nating maibigay na tulong sa kanya ay ang mapauwi natin siya sa Pilipinas. Alam na alam nyo ang dahilan. Napakalamig, negative
negative 20, negative 30, kung tayo nga mismo nakasuot na tayo ng tamang damit, nakailang double jacket na tayo, may sasakyan tayo, may bahay tayo, nilalamig tayo, how much more si Randy na pakalat-kalat sa kalye, how much more si Randy na walang tirahan, hindi natin alam kung nakakakain. Yung pamilya niya sa Pilipinas, kinonta ko, nagpadala na ako ng message. Yung asawa niya dito sa Canada, finally, nakausap ko na din. That's why nakuha ko yung information, yung pangalan ni Randy. Mga kababayan, there's no such thing na perfectong pamilya. There's no such thing na bawat isa sa atin walang pinagdadaanan. Lahat tayo may pinagdadaanan sa buhay. Lahat tayo iba't iba ang kwento ng buhay. Sana huwag din tayo judgmental. Kasi hindi naman natin alam ang other side of the story. Hindi natin alam ang istorya ni Randy. Hindi natin alam ang istorya ng pamilya. Doon lang tayo lagi sa gitna. Naintindihan nyo yun? Hindi natin alam kung ano yung hirap na pinagdaanan ng pamilya ni Randy. Hindi natin alam yung hirap na pinagdaanan ng anak ni Randy. At hindi din natin alam yung hirap na pinagdadaanan ni Randy. Doon lang tayo sa gitna. Okay, tinatanggap ko, inaamin ko, nasa palaboy-laboy si Randy. Alam niyo ba ang dahilan? Alam ko ba ang dahilan? Di ba hindi? Lahat tayo inosente, hindi natin alam anong dahilan. Ang tanging may alam lang ng totoong pangyayari, asawa, anak, si Randy. Silang tatlo. Kasi silang tatlo ang magkakasama sa bahay. Silang tatlo ang kilala nila ang isa't isa. Yung tatlo anak ni Randy, si Randy, at ang asawa niya. Hindi ko me-mentionin ang pangalan ng anak. Hindi ko din i-mention ang pangalan ng asawa. Ang paulit-ulit ko lang i-mention pangalan ni Randy kasi ang gusto lang natin, tulungan si Randy, mapauwi si Randy, or ano man yung tulong na pwede nating ibigay. Huwag sana tayong masyadong judgmental. Huwag nating sisihin ang asawa ni Randy o ang anak ni Randy or si Randy. Kasi nakakarindi. Hindi nyo alam yung kwento. And maawa din kayo dun sa mga anak niya. Huwag nyo, okay, nandyan ang asawa, nandyan ang anak. Huwag nyo na silang sisihin. Hindi nyo alam kung ano yung pinagdadaanan nila. Hindi porket may nag-vlog na nakita si Randy na nandun sa may train station, magko-comment na kayo doon ng mga negative tungkol sa pamilya ni Randy. Bakit? Andun ba kayo? Nung nagkakagulo yung pamilya? Bakit nandun ba kayo sa loob ng bahay nila? Alam nyo ba yung kung ano yung buong istorya? Di ba hindi? Gaya ko, wala din akong alam. So kung sakali nabasa nyo, napanood nyo yung live nung vlogger na yun, o kung sino man na nag-live, nag-share, huwag kayong mag-comment ng negative. It's same thing dito sa akin. Huwag kayong magko-comment ng negative, babalkan ko kayo. Ang isipin nyo, makatulong tayo. Yun lang ang hinihingi ko. Hanapin natin yung si Randy, basa na kababayan natin, na ano yung tulong na kailangan niya, ano yung dapat natin gawin, tumulong tayo without panghuhusga sa kapwa natin. Yun ang importante. Kasi alam niyo ba, sa totoo lang, kausap ko yung asawa niya, umiiyak. Habang nag-uusap kami,
Nararamdaman ko yung sakit ng damdamin, yung hirap na dinadanas niya dahil walang pamilya na gustong makita ang asawa nila, kapatid nila, kamag-anak nila, kahit kaibigan nila na ganun ang sinapit. Lalo na dito sila sa Canada. Akala nyo ba hindi din nila hinahanap? Of course, hinahanap din nila. Kung yung ang aso, yung pusa na wala, hinahanap. Ito pa kayang tawang hindi hanapin. Kahit anong buti o anong sama ng isang tao, pag nawala, tayo sa isang tao, kahit pakaaway natin yan, pag may nalaman tayo na kailangan nila ng tulong, tinutulungan pa din natin. So the same thing with the family of Randy. Hindi sila tumigil paghahanap para tulungan si Randy. Sa katunayan, pumunta pa nga sila dyan nung nalaman nila nasa may Coliseum. Pinuntahan pa nila. Hinanap nila. Kaso hindi nila nakita. Nalaman nila na dito sa isang lugar na to, pinuntahan nila. Hinikayat, dinala nila nung needs, nung gamit ng tulong na pwede nilang ibigay. Sana, huwag tayo one-sided. Sana, huwag tayong bingi at bulag sa katotohanan. Buksan nyo yung mata nyo, buksan nyo yung tenga nyo, may marinig dyan, ilabas nyo pa kabila. Huwag tayong maging bulag-bulag, bingi-bingihan. Kasi nakakaawa yung pamilya. Hinuhusgahan sila sa social media. Bakit? Alam ba ng buong mundo yung hirap nila? Hindi naman. Kasi, alam mo, kahit ako, halimbawa ako, tatay ko yun. Do you think bilang anak hindi ko hanapin tatay ko? Of course I will look for him. Nanay ko, nagkasakit na wala. Do you think I'm not gonna look for her? Of course I will look for her. So the same thing yung pamilya ni Randy. Huwag niyong husgahan ang anak. Huwag niyong husgahan ang asawa. Hindi sila tumitigil paghahanap kung nasaan si Randy. Tulungan natin sila. Kung yung, ano ba yun? May passport na sa kanila, kung kakailanganin natin ng passport, nung mga documents, yung birth certificate, lahat-lahat na nasa kanila. Nakikipag-ugnayan sa akin yung asawa ni Randy. And kahit pa nga daw yung plane ticket, kahit ipangutang nila, like kung ano yung suporta na kailangan natin para mapauwi si Randy, willing sila na tumulong. Hindi sila basta lang isang estatwa. They wanted to help him. Huwag niyo husgahan. Kasi nakakaawa. Naawa ko kay Randy kasi palaboy-laboy. Sino bang may gusto na magpalaboy-laboy siya? Do you think ginusto yun ng asawa? Do you think ginusto yun ng anak? Na ang asawa mo palaboy-laboy? Of course not. Kasi kahit kung ano man ang magyari doon, syempre, konsensya nila. Syempre, mahal din nila yan. So, sana, gitna lang tayo, gitna lang. Nakita natin si Randy palaboy-laboy. Huwag niyo din siya husgahan na, ganyan ka kasi ganito ka. No! Hindi nyo alam anong pinagdadaanan ng tao. Be open-minded. What if sa inyo yan mangyari? Bilog ang mundo, umiikot ang mundo. Huwag ganun. Sana, anong tawag din eh? Puro tayo Pilipino. Way back 2000, ang unti-unti ng Pilipino dito sa Canada, land dito sa Edmonton. May makita ka nung Pilipino, sapik na sapik ka. Kababayan. Ngayon, ang daming kababayan, ang daming Pilipino. Ano nangyayari sa Pilipino?
Sobrang tataas na ng ugali. Akala mo na kung sino mga, Diyos ko po, tinamahan kayo ng kulog. Magdamayan, magtulungan. Yun lang. Kasi paulit-ulit kung sinasabi, masarap sa pakiramdam ng kapwa Pilipino mo umaangat. Sana hindi tayo maging dahilan para ibagsak ang kapwa nating kababayan. Kasi, alam mo ba yung umasenso sila? Ang sarap kaya na, si kababayan umasenso. Dapat ganun. Kasi nyo yung club mentality. Nakita nyo si kababayan na mamalimos. Huwag nyo din husgahan kasi hindi nyo naman alam bakit siya namalimos. Hindi nyo alam kung bakit siya naging homeless. Huwag nyo sabihin, siguro kriminal, siguro addict, siguro, sugarol. Don't do that. And then itong pamilya, aawayin nyo sa social media. Gano'ng kasakit sa isang ina na ang kanyang anak nawalan ng tatay. Gano'ng kasakit sa isang tatay ng asawa o anak. Walang may gusto na broken heart, na broken home. Walang may gusto na hiwalay ang pamilya mo sa isa't isa. Pero nangyayari yan. So, tulungan nyo na lang ako. Hanapin si Randy. After nitong live video ko, ipopost ko dun sa comment yung itsura ni Randy noong nung before pa siya ma-homeless at yung itsura niya ngayon na homeless na siya. Isa lang ang masasabi ko sa inyo, walang kasalanan ang asawa at anak ni Randy sa nangyari kay Randy. Hindi ako nagiging one-sided. Sinasabi ko lang, wala kahit sa kanilang tatlo, sa mga anak, sa asawa, at kay Randy mismo na may gusto sa nangyayari sa kanilang pamilya ngayon. Ang pamilya pala ni Randy is from Negros, From Negros Occidental. Isang, pamilya niya is kilala sa Negros Occidental. May kaya, mga professional yung mga kapatid niya. Sana kung napapanood nyo to, tulungan nyo din naman kami na mapauwi yung kapatid nyo. Siguro ang gusto ni Randy na pumunta din kayo dito sa Canada para baka sakali kayo makakonvince sa kanya na makauwi siya sa Pilipinas. Or matulungan nyo siya na mapagbago din niya yung sarili niya. Kasi baka kailangan niya ng pagmamahal nyo. Ang lamig-lamig sa Canada. Mahirap maging homeless. Nakakaawa. Ang temperaturan, double digit, 36. Yung ang sasakyan tumitirik. Yung sasakyan hindi umaandar. Tayo pa kayang tao ang hindi mamatay sa lamig. So please, magkaisa tayo. Tulungan niyo ako na mahanap si Randy. Tulungan niyo ako mahanap si Randy Noel Basa, 50 years old. Ang taas niya is 5'4". Dun sa live video last time, dun sa nung vlogger, ang buhok niya parang buko na mahaba. Na may tulak-tulak siya na cart, grocery cart. Pag titingnan ko yung dati niyang picture, nung hindi pa siya homeless, guwapo siya. Para bang maano ka na, anong nangyari sa tao na to? Pero, huhusgahan ko? Hindi. Tutulungan ko, instead na husgahan. So, sana ganun din kayo. Basta, after ng live ko na to, nandyan yung picture niya before and after, para kung sakali, mapagawi kayo sa downtown, mapagawi kayo doon sa may 178th Street, or mapagawi kayo kung saan man, makita nyo siya. Please let us know right away. Ayoko ilagay yung phone number ko kasi marami yung fake caller. I-message
Ano daw? I-message nyo na lang ako agad. Oh my God. Alam nyo, habang nag-live ako, sinend sa akin ng asawa niya yung picture nila before si Randy naging homeless. Ang saya ng pamilya nila. Sasabihin nyo, iyakin na naman ako. Wala akong pakialam. Hindi ko pwedeng ipakita sa inyo. Hindi ko. Sandali. Eyelashes ko. Hindi ko pwede ipakita sa inyo yung picture. Ito po, last picture nila ng mga anak niya ng birthday niya. Huwag na lang po i-post. Salamat po. Tulungan niyo ako hanapin si Randy. Ay, sabihin niyo dramatista ako, but I don't care. Hindi niyo naman nakikita yung nakikita ko. Dali. Hindi ko pwedeng i-post yung picture. Kasi nandun yung picture ng mga anak. Ang saya ng pamilya nila. Ang saya-saya ng pamilya nila, sa totoo lang. Tulungan niyo ako mahanap siya. Kasi, sayang naman. Kasi dito sa Canada, sobrang lamig. Hindi lang siya naman yung nakadanas nung ganyan. Naawa ko dun sa anak. 13 anyos yung bunso niyang anak. Magbe-birthday ngayong February 27. Hinahanap nila tatay nila. Tulungan niyo ako hanapin si Randy. Tulungan niyo ako mapauwi sa Pilipinas si Randy. And doon sa kapatid ni Randy, minessage ko kayo. Sana naman makipag-ugnayan kayo. Huwag niyong edadma yung message ko. Kasi ako na estranghero, pinipilot kong makita yung kapatid niyo. Sana kayo bilang pamilya niya, lalo na kilala naman pala kayo sa Negros Occidental. Sana tumulong kayo na mapauwi yung kapatid niyo. Solo picture lang niya, me. Ano daw yun? Yes, anak. Ilalagay, after nitong live, ilalagay ko yung picture niya. Ano tawag dito? Yung pamilya mo, Randy, sa Pilipinas, alam ko, papanoodin niyo ako ngayon. Kasi minessage ko kayo. Isa lang masasabi ko sa inyo. Total, financially capable naman kayo makapunta sa Canada. If you need help,
na makapunta ng Edmonton. Message nyo ako. Tutulungan namin kayo na makapunta dito. But I know you guys have the power. May kakayahan kayo na makapunta dito. So baka kayo ang kailangan ng kapatid nyo. Huwag nyong pabayaan ang kapatid nyo na magpalaboy-laboy dito sa Edmonton. Huwag nyo nang hintayin na iuwi siya kung kailan abo na, patay na, o nasa casket na. Kasi ang pamilya, kahit anong mangyari, at the end of the day, pamilya pa rin kayo. Kung nagagawa nyo tumulong sa ibang tao, unahin nyo muna pamilya nyo. Yun lang. Magalit kayo sa akin? I don't care. Hindi ko alam ang istorya nyo, pero ang alam ko sa puso ko, gusto kong tumulong. So please, basahin nyo yung message ko. Huwag nyo akong madedma dahil hindi yan para sa akin. Yaan ay para mismo sa kapatid nyo, dugo at laman nyo. Whatever ongoing issue sa inyo noon, before or after, I don't know. And I don't wanna be involved dyan. Ang gusto ko lang, tulungan nyo ako na mapauwi, makonvince yung kapatid nyo na makauwi sa Pilipinas, or if you need help na maipagamot siya, or any help na pwede nating ibigay, tulungan nyo ako. Ang kailangan ko, magkaisa tayo. Kasi kababayan ko siya, kayo kapamilya niya. Mas kailangan niya kayo. Baka sa inyo siya makinig. Kung ayaw niya makinig sa inyo, baka sa akin makinig. O sa Yeg Carolers makinig. Pero again, hindi ko alam kung ano mang istorya niyo sa buhay, and wala ako dong pakialam. Hindi ko alam kung ano nangyari sa bahay niyo, at wala din akong pakialam. Ang pinakikialaman ko lang ay yung matulungan siya na makauwi ng Pilipinas at mabigyan ng immediate help as soon as possible. Yung mga Ilonggo na taga Spruce Grove, Stony Plain, baka sakali bumabalik dyan. So, ba't hindi tayo magkaisa? Madaling gawa ng paraan ang pera. Masakit na makita, napakalat-kalat sa kalye ang kababayan natin. If we need some immediate help, like kung ano man, ibigay natin. And again, doon sa mga judgmental na kababayan ko, na mga Pilipino, please, huwag niyong husgahan ang anak ni Randy. Huwag niyong husgahan ang asawa ni Randy. Lahat tayo wala doon sa loob ng bahay nila. Ultimong mga kapatid niya, wala sila doon. Sila lamang mag-anak ang may alam kung anong nangyari sa loob ng bubong ng bahay nila. Magkaisa na lang tayo na hanapin siya. Yung ano daw? Yung pamilya mo, Randy, nanonood kayo ngayon. Hanggat kaya ng Yeg Carolers, tutulungan namin kayo. Yung, alam ko, expired yung expired yung passport. Hindi ko alam kung paano. Hindi ko alam kung paano when it comes sa expired ang passport, tapos ganyan yung nangyari kay Randy. Kasi alam ko, before ka makauwi ng Philippines, kailangan ma-renew. Salamat. Okay. Before para makauwi tayo sa Pilipinas, kailangan may valid passport tayo. So I don't know kung paano yun, but we will ask some help doon sa mga bawa kung kanino man, kung paano magagawa ng paraan na kahit expired
Hindi siya Canadian citizen. Permanent resident pa lang siya sa Canada. So meaning, Philippine passport siya. Magagawa namin siya ng paraan. Yeah, I think magagawa nyo ng paraan na makauwi siya kasi Philippine passport pala yon. So, ang Canadian citizen lang ay yung kanyang asawa, anak. Si Randy is permanent resident pa lang. And hindi pa din nare-renew yung kanyang permanent resident card. So, meaning expired din yon. So, meaning Philippine passport talaga siya. So, kahit pa yun ay expired passport, matutulungan natin siya. Doon pa lang nakakita na ako ng pag-asa. And yung pamasahe, madali na din yung gawa ng paraan. Marami diyang mga tutulong para makalikom tayo ng pamasahe niya. And again, yung asawa, anak ni Randy, they are 101% willing na tumulong para mahanap si Randy at mapauwi sa Pilipinas at mabigyan ng tulong dito sa Canada. So please, huwag niyong husgahan yung pamilya, huwag niyong husgahan si Randy. Napakabait na tao nung asawa niya, napakabait na tao ni Randy, at mabait din yung kanyang mga anak. Kung bakit nagkaganon si Randy, hindi na natin alam, huwag na nating alamin. Huwag na tayong magpakamarites sa buhay ng may buhay. Dahil bawat isa sa atin, may kanya-kanya namang problema. Bakit ka pa magmamarites sa buhay ng iba? Tumulong ka na lang. At huwag kang manghusga. Walang perpektong pamilya. Again, yung kapatid niya, alam ko, napapanood niyo ako, awayin niyo ako, bahala kayo. Pero isa lang sasabihin ko, tutulungan ko yung kapatid nyo para makauwi sa inyo. Hindi ko kilala yung pamilya nyo, hindi ko kilala ang pamilya ni Randy, hindi ko din hindi ko din kilala yung asawa, anak niya. I'm just in the middle na makatulong sa inyo. Ang intention lang ng Young Carolers ay tumulong. Tumutulong kami nang hindi namin inaalam yung other storya ng buhay nyo. Wala kami doon. Nakapokus kami kung ano ang dapat namin gawin. So please, again, to all mga kababayan dito sa Canada, tulungan nyo ako na matagpuan si Randy. After nitong live, ipopost ko yung picture niya noon at yung picture niya ngayon para at least may idea kayo kung sino yung tao na hinahanap ko paulit-ulit. And please, pakashare naman ito. And doon sa mga magne-nega comment sa akin, before kayo mag-nega comment sa post, at before kayo mag-comment ng hindi maganda, pakitingin muna ng sarili nyo sa salamin. Tingnan nyo muna ang mukha nyo sa salamin kung wala ba kayong bahid na masama sa pagkatao nyo. Huwag kayong manghuhusga. Yun lang. Tulungan na lang natin lahat ng nangangailangan without panghuhusga. Maging maunawain tayo sa kanila. Huwag kayong maging bulag sa katotohanan at huwag kayong maging bingi sa katotohanan. May narinig kayo, pagpasok dito, ilabas nyo sa kabila. If it's negative, if it's mga constructive, magaganda, yun, pakinggan nyo yun. Pero anything negative, ipasok nyo sabay labas. Maging bukas yung mata nyo. That's why may mata kayo para makita nyo ang kabutihan, ang katotohanan. Again, thank you in advance and tulungan nyo ako na makita siya. Sa mga taga Stony Plain, Spruce Grove, na mga Ilonggo, alam ko hinahanap nyo din siya. Please, diretso na natin to. Nasimulan na natin, dire-diretso na to. Ang pera madaling kitain yan. Alam ko, makakalikom ng pera para mapauwi siya. As of now, ang kailangan is makita siya. Siya ba'y buhay pa? Kumakain ba? Na may winter coat? Yung damit ba? Tama ba? Kasi double digit tayo. Yung isang Pilipino na hinahanap ko, natagpuan ko na siya.
Kaya isa na lang talaga ngayon ang hinahanap ko, si Randy na lang. Yung, di ba sabi ko sa inyo, dalawa yung Pilipino na hinahanap ko. Natagpuan ko na yung isa. Nasa, ano na siya ngayon, nasa isang, hindi ko kasi pwedeng ibigay all the information. Pero yung isang Pilipino na hinahanap ko, natagpuan ko na siya. Ano pala, kaya siya naging homeless, nagkaroon siya ng stroke siya. And nasa mabuting kamay siya ngayon. Hindi na siya homeless. So ito na lang si Randy ang natitira na hinahanap ko. Kaya please, sana lagi nating tulungan ang kapwa natin. Masarap sa pakiramdam ang tumulong. Yun lang ang talaga masasabi ko. Hindi, wala man tayong nakukuhang anything back na masarap. Yung pakiramdam lang na tumulong ka, masarap na yon. No, there's no such thing na reward, kundi yung makakatulong ka ng mahimbing, and kahit maliit na bagay, nakatulong tayo. So, ilalagay ko na dito yung picture niya. Paalala lang, ha? Last na to, wag na wag kayo magne-negative comment sa post ko. Tatamaan kayo sa akin. Sinasabi ko, mabait akong tao, pero demonyo din ako. Ayoko ng negative comment na aalipustahin nyo ang pamilya ni Randy or aalipustahin nyo si Randy. Thank you sa tulong nyo in advance. Ayan po mga kababayan, yung nagsasalita po, ang pangalan niya sa kanyang Facebook page is si Honey Love You Much. Ayan po. Kaibigan po natin yan mga kababayan. Lagi ko po yan nakakasama kaya minarapat ko na i-post yung kanyang live dito sa ating YouTube channel. Baka sakali na merong kabayan tayo na makakahanap kay Randy Noel Basa. So ayan po. At ilalagay ko na lang po yung Facebook page ni Honey Love You Much para doon po kayo sa kanya mag-message kung sakali makita nyo si kabayang Randy Basa, or pwede rin po kayo mag-leave ng comment below. So hanggang dyan lang po mga kababayan, at sana ay matagpuan natin etong kabayan natin dito sa Edmonton na naging homeless. At kagaya nga ng panawagan ni Honey Love You Much, ay ang intention niya mahanap si Randy Basa at mapauwi sa Negros Occidental.